Totoo nga kaya na ang isang taong nawala na ay may paraan pa para ipahiwatig kung ano ang tunay na nangyari sa kanya? Siya ang kusang lumapit sa akin. Nagsaysay po siya tungkol dun sa nangyari niya sa Aurora. Hindi po siya nalunod. Madalas natin marinig sa mga balita o kwentuhan ang tungkol sa mga kaluluwang hindi umano matahimik hanggat hindi nabibigyan ng hustisya ang kanilang pagkamatay. Ngunit hanggang saan nga ba umabot ang katotohanan sa likod ng mga pagpaparamdam na ito sa pamamagitan ng ibang tao? Sa kulturang Pilipino, napakalalim ng paniniwala sa kabilang buhay at sa ideya ng mga yumaong kaluluwa ay nagpaparamdam upang humingi ng katarungan. At kamakailan lamang, isang OFW ang naglabas ng isang nakakakilabot na mensahe sa social media na umani ngayon ng libo-libong views matapos itong aminin na kausap daw niya mismo ang kaluluwa ng yumaong si Rene Baterbonia. Ayon sa kanya, may mga huling salita at pakiusap na gustong iparating si Rene, mga detalyeng nag-iiwan ng matinding panindig balahibo at maraming katanungan sa sinumang makakarinig. Kung ating babalikan, magdadalawang buwan nang pumanaw si Rene Baterbonia pero hanggang ngayon wala pa ring napapanagot at patuloy ring naghihintay ng katarungan at malinaw na kasagutan ang kanyang pamilya. Ano nga ba ang katotohanan sa likod nito? Pakinggan natin ang buong salaysay ng ating kabayan at kayo na ang bahalang humusga. Hello, good evening sa lahat. Good morning, Pilipinas. May isi-share lang ako tungkol kay Rene Claire Baterbonia. Kaya ko sana itong i-public post. Kaso, nakikiusap siya eh. Hindi ko naman hinahangad na paniwalaan niyo ako magpasikat dito. Kasi, sa totoo lang, ako na nakakausap ko yung taong pumanaw na. Pero, depende sa tao kung kakausapin niya ako. Pero siya ang kusang lumapit sa akin. Nagsaysay po siya tungkol dun sa nangyari niya sa Aurora. Unang-una, hindi po siya nalunod. Pangalawa, nilabanan po niya yung mga kasama niya na gumawa ng masama sa kanya. Kasi, ang sabi niya, gusto ko pang mabuhay kasi may pangarap ako na dapat kong tuparin para sa pamilya ko. Tapos, sabi ko sa kanya, anong gusto mong gawin ko? Tapos, sabi niya, kasi may kasama daw siya na may hawak sa video. Tapos, yung kasama daw niya namatay, si Adele. Hindi po yun kasama, tinulungan lang po siya. Kaso, sabi nung boss daw nila, isama mo na yan para walang kakanta. Kaya yun, bago po sila nilunod, binugbog sila, pinarusahan sila. Bago daw nila ginawa yun, nag-take ng drugs yung mga kasama niya dun sa dorm na tinutuluyan nila. Kasi ayaw daw nila na si Rene ang tatanghalin na number 1 player doon sa kanila, kasi may isa daw doon na galit sa kanya. Tapos sabi niya sa akin, nung nawala daw siya, nakiusap siya dun sa Panginoon na bumalik siya.
Tapos, hindi daw siya pinayagan. Sabi niya, hindi pa kasi tapos yung mission ko eh. Kailangan kong tuparin. Tapos, sabi daw ng news, hanggang doon na lang yung kandila daw niya. Nung time na 40 days, nakiusap daw siya na mayakap yung mama niya, yung pamilya niya. Kaso, nung niyakap niya, lumampas siya eh, kasi hangin na nga siya. Tapos, sinabihan ko siya, gusto mo ba na magla-live ako? Gagamitin mo yung katawan ko para makuha mo yung hustisya mo. Okay lang sa akin kung maraming magbabash sa akin. Ang importante, makamit mo yung hustisya mo. Alam mo ba kung ano ang sagot niya? Ayaw daw niya na gumamit ng isang tao para magkaroon siya ng isang kasalanan. Kaya sabi niya, sa tuwing nakikita daw niya yung mama niya na umiiyak din daw siya. Tapos, sabi niya, ipagpatuloy na lang daw ng kuya niya at ni-rinse yung nasimulan niya. Gagabayan din daw niya yung mga kapatid niya. May message din po siya doon sa mga taong tumulong sa pamilya niya ngayon. Sabi niya, sa lahat ng tumulong sa akin, sa pamilya ko, maraming salamat dahil hindi ko man natupad ang pangarap ko sa pamilya ko. Tinupad niya na naman. Hayaan niyo. Kakausapin ko ang Panginoon na yung mga tulong na binigay niyo sa pamilya ko, ipapabalik ko ng doble. Tapos, iyak siya nang iyak. Tapos, sabi ko, ayaw mo ba talaga gamitin yung katawan ko? Sabi niya, hindi na. Kasi, nakiusap lang daw siya na, mahatid sa doon sa mama niya na, sabi niya na, mama, kung namimiss mo ako, yakapin mo si Renz at si kuya daw niya. Tapos, yayakapin daw niya yung mama niya. Sakit, di ba? Alam niyo ba nung hindi ko siya ano. Pangalawa, busy po ako kasi OFW ako eh. Ayaw ko sana itong i-post para magpasikat. Kaso, nakakonsensya ako. Kasi, malay mo, isa ako sa dahilan na magkaroon ng clue para makuha niya yung hustisya niya. Sabi din niya, yung mga kasama daw niya doon sa Aurora ipa-drug test daw kasi. Positive talaga daw yun. Nagkinuman daw muna yung mga kasama niya bago siya binugbog. Tapos wala daw siyang magawa. Yung may hawak ng video, kaya daw niya kinuha yung video para kahit doon man lang makatulong daw siya. Kaso binalaan daw siya. Sabi daw nung Salbahis, hindi niya pinangalanan eh. Sabi daw nung Salbahis, kung ilalabas mo ang video, ikaw ang isusunod namin. Kaya, yun, gusto daw siyang tulungan dun sa taong nagkuha ng video sa kanya. Kaso, wala siyang magawa. Kaya daw siya umiyak doon sa libingan niya. Kasi hindi niya tanggap na nawala siya nang dahil lang daw sa ganon. Kasi yung pangarap nga daw niya, yung gusto niya na
yung pamilya niya na mabigyan ng magandang kinabukasan. Kasi tuwing nag-aaral daw siya, tapos may bayaran sa eskwelahan. Pag walang pera yung mama niya na nangungutang daw, nasasaktan daw siya. Kaya ang ginagawa niya, yung baon niya, tinitipid niya daw para magkasya. Minsan, kaibigan niya, binibigyan siya ng pera. Tapos, sabi daw niya, sa sarili niya, balang araw, may ahon daw niya ang pamilya na sa hirap. Di ba, ang sakit. Salamat, guys. Gusto ko lang parating to sa kinaukulan, no? Napakinggan niyo ba kabayan ang buong pahayag? Nakakapangilabot at talagang nag-iiwan ng napakaraming katanungan. Sa gitna ng maraming kwento at haka-haka, isa lang ang malinaw. Hanggang ngayon, nagmamakaawa pa rin ang pamilya na rin ni Baterbonia para sa katarungan. Para sa inyo kabayan, ano ang masasabi niyo rito? At sang-ayon ba kayo sa panawagan ng marami na dapat nga bang isa sa ilalim sa drug test ang lahat ng mga naging kasamahan ni Rene nung gabi o araw na yun upang lumabas ang tunay na katotohanan? I-komento ang iyong saloobin at panawagan sa ibaba. Ang inyong boses ay malaking tulong para hindi malimutan ang kasong ito. Maraming salamat.